Total solar eclipse magsisimula sa American o US side mga 3:43 PM sa American time, pero oras sa Pilipinas mamayang gabi ng 11:43 PM. Pero easterlies na magpapatuloy pa rin sa silangan ng bansa at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa silangan ng Southern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao lalo na ngayong hapon. Pero nalalabi ng bansa patuloy ang napakamalinsangan at dry na panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Lunes, April 8, 2024. Ang oras nating boss point may maga ay halos magtatanghali na 11:36 AM. Almost stationary pa rin lagi ng ating panahon ha. So medyo tinanghali tayo ng bahagya dahil medyo busy ang inyong lingkod. Pero pwede pa rin tayong mag-report ng ating latest update para sa tuloy-tuloy na magiging ganap na panahon ngayong maghapon. Dahil halos stationary gaya lamang kahapon ang magiging alinsangan pa rin natin at patuloy na easterlies na umiiral sa buong bansa kaya makakaranas pa rin tayo ng tuyo at maalinsangang panahon pero asahan ang silangang bahagi lalo na sa may bandang Eastern Bicol Region, Visayas at Eastern Mindanao area ay makakaranas ng mga maulap na himpaporin at asahan ang mga isolated scattered rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze pa rin po. So may mga partly cloudy na umiiral at sa ating 3-day storm forecast and storm prediction ay may mga partially cloudy tayo. Maglalaro sa napakataas pa rin, lagpas sa 35 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura natin hanggang this coming Wednesday. Ayun yan sa ating forecast storm prediction for 3 days. Sa ating lowest temperature na natala sa amin sa Caloocan, sa weather station ko, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius kaninang madaling araw, 4:30 AM. At sa pinaka-highest naman na temperatura, nakapagtala kami ng grabing alinsangan kahapon na pumalo sa sarado na 36 degrees Celsius. Ang grabing alinsangan sa amin sa Caloocan, kahapon ito ng hapon at 2:59 PM. Ibig sabihin mataas lamang at nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas sa heat index na nasa 47 degrees Celsius o 47.4 degrees Celsius kahapon po yan. At kung itatabi natin sa official weather station si Pag-asa, ay pumapangalawa lamang dito ang Camarines Norte sa Dayat na nasa 46 degrees Celsius ang naging temperatura nila dyan. At sumunod na o pumapangatlo ang area ng Apari Cagayan at dyan sa bahagi ng Cotabato sa Maguindanao and the rest ay nasa 43 degrees Celsius na lamang ang San Jose sa Occidental Mindoro at dyan sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan. So nangunguna kami sa Caloocan na lalabas na may pinakamatinding heat index mga folks. Samantala sa ating PH16 in past 24 hours, nangunguna naman sa napakamataas na air temperature ang Tuguegarao na nasa 38.4 degrees Celsius. Grabe. Malamang ito na ang pinakamataas na maitatalang temperatura natin sa bansa. Na nasa 38.4 degrees Celsius ngayong April 2024, pinakamataas sa Tuguegarao. Sa lowest temperature naman, nanguna ang Malaybalay Bukidnon na nasa 14.5 degrees Celsius na naungusan si Baguio City. So lumalabas, pangalawa lamang ang Baguio sa may pinakamababang temperatura. Sa Inulan naman, mga light rain showers lamang gaya ng ating forecast, mga isang araw. Pero sa Infanta Quezon ay nakapagtala sila ng 4 mm lamang na total rainfall. Wala naman kaming naitala ng pag-ulan so far kahapon. At diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 68%. So medyo drier na naman tayo at bumababa ng 2% since last hour ang ating outside humidity. So medyo hot dry na naman ang ating magiging temperatura. So wag po masyadong mag-dehydrate mga folks. At sa ating atmospheric pressure, nasa 1,012 hectopascals po ito. At mabagal itong bumababa since last hour. Tahimik naman ang ating space weather status sa ngayon. So wala tayong maiuulat muna sa ngayon dyan. Pero kay Taal Volcano na tiling nasa moderate yung kanyang thermal anomaly.
Nasa 20 megawatts po ang kanyang variable radiated power. So medyo may magmatic intrusion kay Taal. Makikita po sa imagery ng infrared. Kung sisilipin natin ay nanatili pong may magmatic intrusion sa pinakabunganga ni Taal. Hopefully may latest update si PBOX para kay Taal. At kung titingnan naman natin ay wala pa rin. Una natin walang updates itong si PBOX para kay Taal Volcano. So wala tayong idea at wala tayong may report ngayon dahil hindi po latest yung report niya sa SO2 emission. Pero kung sisilipin naman natin yung live CCTV, hopefully active ang CCTV na ito. Yes, active po. At kung titingnan natin, medyo hazy po ang paligid ni Taal. So nangangulagan lamang na medyo merong nire-release na SO2 emission itong si Taal. Wala nga lang tayong idea dahil wala pong latest na report itong si PBOX sa kung ilan po ang nirelease na SO2 emission ni Taal despite na nagkakaroon ito ng continuous moderate thermal anomaly na nasa 20 megawatts po ang kanyang thermal intrusion. So wala tayong maiko-comment dyan. Hopefully bukas may update itong si PBOX para sa latest report. Sa high tide, so far, ay nakasalukuyang nasa high tide tayo. Unti-unti na po itong bumababa. At may 3 hours and 52 minutes pa to low tide. So kasalukuyan, kung sisilipin natin sa ating almanac, kung gaano na po kataas yung level ng tide, ay nag-slow down ito ng 5, mula 0.5 hanggang 0.1. So mga bandang 3:34 PM po, magma-maximum low tide. So mukhang medyo unti-unti na kayong lalayo dyan, bahagya, maya-mayang konti dahil medyo bumababaw na naman ang level ng dagat dyan sa pangpang ng Manila Bay mga folks. At ingat na lang din, dahil napakainit po at maalinsangan po ang ating paligid maging sa tabing baybayin ng Manila Bay. At sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa kanluran may patuloy pa rin ang grabing alinsangan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. Ang ating 1% illuminated, warning crescent na lamang po. Ay wala po tayong may comment dahil new moon na po ito. So hindi na po natin muna mai-report ang moonrise and moonset ngayon dahil halos new moon na po tayo at kasabay ng pag-new moon ay kasabay naman ng total solar eclipse na magaganap nga po sa contiguous American region. Maraming mga Pinoy na hindi nakakaintindi o masyadong karamihan sa nagbabasa sa ating report ay mabababa ang reading comprehension. Nagtataka sila bakit pinost ko yung eksaktong oras, gabi naman sa Pilipinas. Hindi nila naintindihan, kaya natin i-report yun para sa mga kababayan natin gustong umag-abang na mga live stream na magaganap po. Bukas po yan, ang madaling araw sa atin sa Pilipinas. Kung sisilipin natin, kung papansinin niyo po, ang bandang Eastern Pacific ito, bandang Southern ng Eastern Pacific, magsisimula ang total solar eclipse. At ayon sa Universal o American Time, magsisimula yan sa kanila mga 3:43 PM. So mga alas 3:43 ng hapon po yan oras sa Amerika. Siyempre, ang oras naman sa Pilipinas, dahil night side naman sa atin, hindi natin yan makikita, ang oras naman natin sa Pilipinas ay bandang 11:43 PM po yan. Siyempre, gabi po yan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga nilagay ko ang parehong oras ng Universal Time Coordinates at oras natin sa Pilipinas para mas maintindihan. Pero marami pa rin mga Pilipino na hindi nakakaintindi ng pagkakaiba ng oras natin sa Amerika at sa Pilipinas. So liliwanagin natin, mga 11:43 yan PM, mamayang gabi, oras yan sa Pilipinas, magsisimula po ang unang pagtatakip ng yung ng buwan sa araw. So magsisimula nga po dito sa may bandang Mexico muna. Then yung pinaka totality, 100% dark totality niya, unang tatamaan ang bandang Bazatian. Ayan. Tatawid yan ng Durango, Mapini, Colyala, then pataas na yan ng bandang Texas. Ito yung sinasabi nila na yung may mga may kumakalat na mga biblical
may mga bibigay sila ng pamahiin na magkakaroon daw ng 3 days na kadiliman. Huwag po kayo maniniwala sa ganung kumakalat ha. Wala pong katotohanan yan. Ordinary lamang o unusual lamang na nagaganap ang total solar eclipse. So sa mga Pilipino natin ay tatamaan ng almost 100% totality ang bahagi ng Coahuila at pagpasok ng US region sa bandang Texas, damay ang Waco, Fort Worth, Dallas, USA, Arkansas, yan, saan pa ba? Malawak kasi, ayan, Fort Smith, Russellville, yan ang tatamaan ng totality ha, yung mga dadaanan niya. At Evansville, then Bloomington sa Indiana, USA, Ohio, damay din, Cleveland, USA, so damay-damay ang bahagi ng Buffalo, Hamilton, Mississauga, London at Toronto. Then hahawi ang bahagi ng bandang New York sa Rochester, Watertown, Kingston. Ewan ko kung sako pa rin to ng New York. Bandang Carleton Race, Cornwall, Burlington, Vermont, yeah, Montreal. Damay din ang Montreal, Sherbrooke. Yan ang dadaanan ng 100% totality. Ito kasi pinaka-sentro ng 100% totality niyan. At huling dadaanan nito ng New Brunswick, Beardrust, bandang Summerside na rin. And then tatawid ng Sheppenville, Corner Brook sa Newfoundland. So, island na ito ng Newfoundland. Tapos, then Clarenville, Gander, then huling-huli ang Buena Vista. Yan. Matatapos yan by 20:52 o 8:52 p.m. po yan, oras sa Pilipinas. Oras sa US, rather. Ang oras naman natin sa Pilipinas yan, mga 4:52 ng madaling araw. Oras yan sa Pilipinas. So, inulit ko lamang para mas maintindihan ng mga Pilipino, hindi po talaga ito makikita sa Pilipinas. Dahil ang American o US po ang makakaranas po ng total solar eclipse. Hindi po sa Southeast Asia, hindi po kita yan. Kaya nga po nilagay natin yung oras natin dyan, bukod sa UTC time at Philippine time para sa mga Pilipino natin na gustong masubaybayan. Kahit man lang sa YouTube na nagla-live stream na mga Americans natin o yung mga kababayan natin Pilipino siguro kung may magla-live stream dyan sa bahagi na dadaanan nga po ng total solar eclipse. Na minsan lang po to sa kada 10 taon kung hindi ako nagkakamali. Correct me na lang if I'm wrong. So, isang beses kada 10 taon na nangyayari ang isang total solar eclipse. So, kung hindi man 10 years siguro, minsan 11 years. So, matagal po at napaka-rare na pagkakataon na masilayan ito ng ganito, ka-totality. Huling naranasan ng mga taga-Amerika ito, 2017. So, kung hindi ko nagkakamali, at ngayon na naman ay mararanasan na naman nila ang total solar eclipse. So, swerte po sa mga Pilipino natin na nasa Amerika. Sana ma-share ninyo sa inyong mga Facebook page at kung makagawa ninyong makapag-live feed, ay magawa naman sina ninyo dahil marami tayong mga kababayan na sigurado magpupuyat yan mamaya hanggang bukas na madaling araw sa Pilipinas para masilayan man lang kahit sa live stream ang nagaganap na total solar eclipse. At may mga Pilipino tayo na hindi pa rin talaga nakakaintindi ang iba. Meron pa nga nag-post at sinabi pa nga fake news. Ako daw ang fake news. Yung pinost niya, ayan, yung pinost niya ay nagpapaliwanag dyan, gabi yan sa Pilipinas. Well, kung gabi sa Pilipinas, yan naman talaga ang nilagay kong oras sa Pilipinas. Ayan, no? Ang lino naman po, magsisimula yan, 11:43 p.m. Philippine Standard Time po yan. So, mamayang gabi po yan, 11:43 p.m. Gabi po yan sa Pilipinas, magsisimula ang total solar eclipse. Sa US region naman, yan ay 3:43 p.m. po. Ayan, Universal Time Coordinates. Nakalagay po ang oras niyan ng UTC at oras natin sa Pilipinas. Magtatapos yan, 4:52 a.m. Oras natin sa Pilipinas yan. So, April 9.
Ang maximum totality o pagitan ng pag-entry at pag-exit ng total solar eclipse, magaganap yan bukas po yan ng madaling araw, 2:18 a.m. Philippine Standard Time po yan. So malinaw naman po yan, oh. Nakalagay naman, gabi naman talaga yan sa Pilipinas eh. April 9 nga lang oras natin sa Pilipinas. Dahil inuulit ko, ang Pilipinas, oras natin sa Pilipinas ay advance po ng 8 oras sa Amerika. So how come po na naging fake news yan? Inaantay ko po yung kanyang paliwanag kung bakit nasabi niya pong fake news ang aking post. Kaya tinatanong ko siya kung saan sa pinost ko na naging fake news po. Malinaw naman po, alas 2:18 ng madaling araw yan sa Pilipinas, gabi naman po talaga yan sa atin. Madaling araw nga lang. Pero madilim pa po yan at madilim pa po talaga yan sa Pilipinas. At karamihan sa ating mga Pinoy niya, tulog na tulog pa yan. Pero may mga kababayan tayo na gusto kasing masilayan kahit man lang sa live stream. Kaya nilalagay natin yung oras natin sa Pilipinas para sa mga gusto pa rin mga Pilipino natin sa Pilipinas na makaabang ng mga live stream sa YouTube o sa mga social media accounts. Para hindi naman masayang yung pagpupuyat nila na masubaybay nila kung ano talagang oras o eksaktong oras na magsisimula ang total solar eclipse sa Amerika. So yun po yung pinakapaliwanag dyan. Ang 100% totality, tatagal po yan mga 3 to 4 minutes ha. So wag po kayo maniniwala sa mga kumakalat na aabutin daw ng 3 araw yung kadiliman sa Amerika. Fake news po yan. Yun po talaga fake news. At saka yung mga sinasabi nila na may mga biblical, yung Niveret na tinatawag nila dyan sa bahagi ng American region na may dahil lang sa may mga puro Niveret ang dadaanan ng total solar eclipse, nagsesenyalis daw yun na magkakaroon ng judgment ang Panginoong Diyos daw umano. So, wag po kayo maniniwala sa mga ganong kumakalat mga folks ha. Hindi po totoo yun. Unusual lang pang po yung event natin na ganyan na magaganap sa mundo. So, yung mga kumakalat na gano'n, wag po natin paliwalaan yan. At intindihin muna natin po yung ang nakapost sa aking report. Basahin po muna, tingnan nyo po na yung ano ba ang oras natin sa Pilipinas at oras sa ibang bansa. Malinaw naman, nakalagay naman dyan, Universal Time Coordinates nga 3:43 p.m. sa kanila at sa oras naman natin sa Pilipinas ay 11:43 p.m. po. So magkaiba po, di ba? 8 oras po ang agwat natin sa Amerika. Ay, malinaw naman po nakalagay So, imposible hindi nyo pa yan maintindihan ng maigi. Nakalagay na nga, US time April 8, 2024, US time po. Ibig sabihin po, yung April 8, US time pa lamang po yan sa kanila na magaganap yung totality ng solar eclipse. Pero sa atin sa Pilipinas, alas 2:18 po yan ng madaling araw. Gabi po yan sa atin. So, yung susunod na eclipse by September 18, 2024 na po. Ito naman yung partial lunar eclipse. Nasa American region na naman ito makikita. At kasama na rin ang bahagi ng Europe at bandang east portions ng Africa. At dito sa may bandang west portions naman ng US section. So magkakaroon naman ng partial lunar eclipse sa kanila by September 18, 2024. At sa kasamaan palad ay hindi na naman ito kita sa Pilipinas. Sa local weather outlook natin para ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes, manatili pa rin klaro at haze at overcast ang iiral sa atin, lalo na sa silangan bahagi pa rin naman at maalinsangan ang magiging 2 araw natin. Pero bukas ng Martes magiging partly cloudy ang ating maghapon daw na maglalaro pa rin sa 36 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura natin mula ngayong araw hanggang bukas po yan ng Martes. Sa lowest temperature expected natin maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius naman ang pinaka-lowest. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po na maalinsangan pa rin at halos stationary gaya kahapon na umiiral ang Easterlies sa silangang bansa na magdudulot po ng mga ilang mga kaulapan lalo na sa may bandang east portions ng Southern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao area. Diyan sa area na yan, makakaranas po kayo ng mga ilang party tumusul kaudi lalo na sa may bandang Eastern Samar region at bandang kaduluduluhan ng Eastern ng Catanduanes, Sorsogon at hanggang dyan sa bahagi nga po ng Leyte. At sa silangan naman ng Mindanao, sa mula Surigao del Norte at ilang bahagi ng Caraga at bandang Hinatuan area. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang moderate
rain showers po. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential ay hanggang moderate lang ang nakikitaan natin na kaulapan dito. So maaring light to moderate showers ang posible pa ring ulanin sa nabanggit ko sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Pero the rest ng buong bansa ay magiging malinsangan pa rin, especially sa buong bahagi ng Extreme Northern Luzon, Central Luzon, buong bahagi ng kanluran ng Luzon, damay na ang Zambales, Central Luzon, kabilang na ang Bulacan, damay ang Metro Manila, and the rest ng Calabarzon area at ilang portions ng Camarines Norte. Siyempre, ganun din sa may Mimaropa, patuloy pa rin ang dry at hot humid weather ang iiral, lalo na ng mga taga Mindoro pa rin. Patuloy pa rin kayo na maglalaro sa mataas na temperatura. Kung titingnan natin sa contour map mula sa Data Feed ni Pag-asa, makikita natin ngayong 12 o'clock ay mataas na po ang temperature dyan. Naglalaro sa 34 to 37 degrees Celsius ang temperatura ng mga taga-Tugigaraw. Mula dyan sa bahagi ng Gonzaga, Bagao, pababa na yan ng bandang Hilagan, Kawayan City hanggang dyan sa may bahagi ng Santiago at Echagi. Dito naman sa Central Luzon, mula Tarlac, Ordaneta, damay na ang Dagupan at ilang portions ng Alaminos hanggang dyan sa bahagi ng Angeles, Pampanga, Gapan, Nueva Ecija, Cabanatuan, Sayan City sa Muñoz at dyan sa San Jose at Gimba at dyan almost buong Central Luzon area. Mataas na rin ang temperatura nila dyan, sa 34 to 37 degrees Celsius. At ngayon ay sa bahagi naman ng San Jose sa may Occidental Mindoro na umaabot na po sa napakataas na temperatura na 38 to 42 degrees Celsius po ang grabing alinsangan ngayong tanghali dyan. At naglalaro naman sa 34 to 37 degrees Celsius dyan sa bahagi ng Bungabong, Rojas, hanggang dyan sa bibandang Mount Igit National Park sa Occidental Mindoro. So asahan po na magiging malinsangan pa rin ang buong bahagi, kabilang na ang buong Palawan Region at sa may west portion naman ng Visayas, sa may bahagi ng Panay Island, diyan sa Pasig City, Rojas, hanggang diyan sa may Sara ay naglalaro na rin sa 34 to 37 degrees Celsius ang temperatura, and the rest ng bahagi ng Panay Island, Negros Region at bahagi ng Central Visayas, kabilang na ang Bohol ay makakaranas na po kayo ng mas maalinsangan na temperatura. Pero maya-maya ay makakaranas ng mga ilang partly cloudy nitong hapon. Dahil nga po may lumalapit na cluster ng kaulapan mula sa silangang bahagi ng Eastern Samar. So kung titingnan natin sa Himawari 8, magiging partly cloudy ang iiral dyan hanggang sa may bandang Leyte at sa Bohol. At papasok na po yan ng Northern Mindanao area. Siyempre na nabanggit na natin ang buong Caraga at eastern part ng Mindanao. Magiging partly to mostly cloudy kayo dyan. At asahan pa rin ng mga ilang kalatang, mga ilang light to moderate showers. Lalo na sa buong bahagi ng Caraga Region, dyan sa may bandang Compostela Valley at ilang bahagi ng Davao Oriental at Central ng Mindanao sa may bahagi ng Bukidnon, Malay-Balay, Bukidnon, Valencia, pababa na yan ng bandang dyan sa may bandang Maranak. So ingat po at magdala na lamang ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated light to moderate showers. The rest ng source dyan, magiging maliwalas pa rin, malinsangan kayo dyan. Mula dyan sa may General Santos City, pataas ng Coronadal, at ilang bahagi ng Cotabato, pero makakaranas ng mga ilang partly cloudy ang inyong maghapon. Damay na rin ang bahagi ng Barm sa Marawi, papasok na yan ng Osamis, at sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging maaraw, klaro at maalinsangan din ang iiral sa inyo dyan. So iiral ang patuloy na dry spell sa halos buong kanlurang bahagi ng ating bansa. Ayan, binilugan ko na. Yang dry spell na yan, apektado pa rin ang buong kanluran ng bansa despite na humihina ang ating El Nino patuloy pa rin kayo makakaroon ng krisis dyan sa patubig dahil sa patuloy na dry spell at drought index. At kung sisilipin ninyo sa aking drought concentration monitoring, manatiling mataas po yan at mababa ang way normal o below normal po ang mga pag-ulan. Hindi gaya sa bahagi na silangang parte ng bansa na nakakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalatang mga pag-ulan. So yun lamang po, kabilang na ang bahagi ng Davao Oriental at Davao del Sur. Magiging partly cloudy ang iiral pero magiging mas maalinsangan lang din. So all in all, ang buong halos 80% ng ating bansa magiging maaliwalas at maalinsangan na humid ang ating ilang bahagi dyan sa may bandang Visayas. Pero dry naman o hot dry weather sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa may bahagi ng portion ng Southern Luzon area. At magiging partly cloudy lamang ang typically na silangang bahagi nga po ng bandang Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao.
Wala pa rin tayong aasahan na anumang mamomonitor na sama ng panahon hanggang this coming weekdays. Patuloy na po yan hanggang weekend na po yan mga folks. At kung sisilipin natin, patuloy pa rin na iiral ang ating Stellis hanggang April 12, hanggang April 13, 2024 po yan, base dito sa ating global spectral model. So wala tayong namamataan na active na sirkulasyon at maging sa ating mean sea level pressure naglalaro pa rin sa typically medyo malamig ang bahagi nito at may mainit. Kaya medyo bumababa ang atmospheric pressure sa may bandang south of Guam pa rin na naglalaro sa 1,008 to 1,012 hectopascals. Pero sa bahagi ng silangan ng bansa sa loob ng PAR na natiling mataas po, yung ating atmospheric pressure naglalaro sa 1,012 to 1,014 hectopascals. So manatiling dry, hot weather pa rin ang iiral lalo na sa the rest ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Sa alon naman ay magiging kalmado po ang buong bansa. So wala po tayong magiging komento. Pwede po lumayag ang ating mga malilit na mangingisda dahil ang buong bansa ay wala tayong nakataas na gale warning din at mataas na pag-alon. Hanggang 0.5 meters lamang ang naging alon nito. So kalmado naman po tayo. At mag-update tayo sa mga progress ng ginagawa natin na bago kong ginagawa na DART system na namomonitor ang sea level para na rin sa real-time monitoring ng possible tsunami. At sea level na rin na hindi natin nakikita in real-time kay Pag-asa. Antay-antay na lamang po tayo dyan mga folks. At sa mga computer model, so far mga trough cluster lamang nakikita natin na forecast at mukhang may nakikitaan na low pressure development dito sa may southeast ng Guam. According dito sa extended computer models, ay probably ay mabubuo daw ito by April 12. Yan, magsisimula siya by April 12, 2024 na may nakikitaan na may mamumuo daw dito na isang shallow low pressure area. Bumababa ito hanggang 1,000 hectopascals. So probably tropical depression daw. Sa SMWF ay negative naman ang pinapakita. Shallow trough lamang ang nakikitaan dito. So maging sa NAVGEM, wala ang pinapakita. At sa ICON, shallow trough lang din o trough cluster lamang. At maging sa GEM ay trough clusters lamang. So medyo aggressive ang forecast sa GFS by April 12, 2024 na may mabubuo daw na isang low pressure area at medyo kumikilos ito pahilaga. So tingnan natin kung magkakaroon ng anomaly sa ating global assessment monitoring sa TCFP formation. Abang-abangan na lamang kung mangyayari yan. Pero sa ngayon, hanggang this weekdays ay wala tayo munang namamataan. Abangan na lamang natin kung papasok yung forecast ni GFS by April 12 o mas maaga pa by April 11. So tingnan na lamang natin mga folks. Sa status naman ng ating dam levels and historical data, makikita nasa green o normal green pa rin ang level ni Angat Dam pero patuloy pa rin itong bumababa mula sa 196 meter o 196.82 meters. Bumaba na ngayon ito ng 196.50. So patuloy pa rin ang pagbaba ng Angat Dam pero at least hindi pa rin siya nagre-red code o umaabot sa pinaka-critical roll curve elevation niya. So maging kay Ipo Dam at Lamesa, nasa green normal code pa rin siya pero nanatiling medyo bumababa ang kanilang mga water levels. Nanatili pa rin napakababa si Angat Dam at since kahapon nasa 176.67 meters ay ngayon ay mataas ito ng bahagya at 176.75 meters. So mukhang nadadagdagan siya pero hindi pa rin pasok sa kanyang pinaka-critical level o tamang level sana na 179.30 meters po. So natiling nasa warning ang water level na above, lower pa rin ng 179.3 meters at kailangan pa rin at least ng at least mga 2.55 meters pa para maging normal po o pumasok man lang sa pinaka-green level ang Magat Dam. At narito naman ating 3-day pwede weather forecast para sa araw ng Lunes, April 8, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 8, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na report ngayong umaga at masusubaybayan nyo yung progress ng total solar eclipse. Makikita nyo yan in real time at lilitaw po yan sa ating satellite imagery. Automatic lilitaw yan kapag yung schedule niya ay pumalo na sa pinaka-actual time sa Amerika. So tingnan na lamang ninyo mga folks. Visit lamang sa aking website, sa aking weather station sa Caloocan para sa real-time events at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po o magandang tanghali po sa ating lahat.